Pay attention, classmates! Huwag magpazero sa showbiz updates. Dapat pasado! May pasok para sa recitation ng trending sa showbiz. Dito yan sa Marisol Academy. Yes, good afternoon, classmates! Walang humpay pa rin ang tsikahan at bardagulan dito sa classroom ng Marisol Academy. Kaya dapat ikaw mismo ay hindi nagpapahuli. I'm your chika amazing classmate, Mildred Amistad Bacod po. Pero siyempre, dapat i-like, follow, i-share at mag-comment sa aming social media accounts para lagi kayong una sa chismisan. I'm your unstoppable classmates, Romel Placente po. Kaya naman, classmates, ready your notes para wala kayong chikang makaligtaan. I'm your intriga lector classmates, Benny Andaya. So ano na, chikahan na! Yes, diretso na tayo sa kanya-kanyang say dito sa Debate! Eto na rawan. Handa na kayo mabash? Handang-handa na, ready na ako mabas. Eto Palagi naman itong na debate lamang po, ha? Eto ang ating topic for the day. Sino ang mas bagay o mabentang katambal ni Maris Racal? Si Anthony Jennings nga ba? O si Jake Ejercito? Ayan, bulot-bulot ng mga Siyempre, friends. alam naman natin si Anthony ay ka-love team ni Maris sa sa Can't Buy Me Love. Yep. Alam mo yan, kuya, di ba? Correct. Snorin. At itong si Jake Ejercito ay pumasok na rin naman sa naturang teleserye. Parang triangle. Oo, parang diba? triangle. So ayan na, sino sa tingin nyo mas bagay na katambal? Ako lang gusto ko dapat si Anthony Jennings. Yes, silang talagang of lagi. course. Pero ang napan sa akin ay bot. Oh. Ang puno Bot? ko. Bangka? Yes. O boat? Boto na. Charot. Kala ko bangka napunta sa'yo. Boto na. Siyempre naman, walang iba kundi si Anthony Jennings na hindi nakita ng iba na possible pala na magkaroon sila ng magandang love team at nabuo nga yung Snorin. Ito na naman ang sinasabi kong the unexpected love team. Grabe! Sa social media, yung feedback at response ng mga fans nila. At sobrang galing nila sa screen. Bagay na bagay daw talaga si Maris at saka itong si Anthony Jennings doon sa Can't Buy Me Love. Wow. So ako naniniwala ako because of that, Kuya Romel, the busy-busy dyan, because of that, ay meron daw next project na gagawin itong dalawa ito because of the success of their love team dito nga sa Can't Buy Me Love. Pero- so, Anthony Jennings. Pero ito naman, pinag-uusapan din si Jake Ejercito na maging may chance daw at magkakaroon ng magagandang mga projects si Maris at si Jake Ejercito dahil kumbaga very compatible daw sila kung silang dalawa ang pagpapartnerin kasi parang yung age nila medyo Dikit. magkadikit compare dito sa bagets na ito, di ba? Hindi as far as I know, si Jake Ejercito is 33. O, si Maris ay nasa is 28. 26. 28 na siya. 26, 27. So, ibig sabihin, So, 23 si Anthony. parang May December love affair. Ay, hindi rin. Kung si, Hindi pa. Kung si Anthony ang iba-partner kay Maris, May December love affair. Si ang may edad, at least kung si Jake ang iba-partner, at least okay lang. May December, parang 3 years lang naman ang tanda o 4 years. Pero pag ganyan talaga, Kasi pag ang ma- 33 tsaka si mas matanda si Jake. Pero kay pag ganyan kasi na babae ang matanda sa lalaki, parang may tawag nga dyan na yung sinasabi natin May December affair or something to that effect. Pero kung ang lalaki ang medyo may edad sa babae, parang okay lang, balance lang, di ba? Tama ba ako? Ang May December love affair, si Vic Soto at saka si Pauline Si Luna. Pauline. Si Iba na Katie yun. Estrada at saka Oo. si Alexa Ilacad. Mas matanda din ng 2 years si Alexa kay Katie. Oo, pero 2 years Hindi lang. naman ganun kalayuan. Unlike dito kay Anthony Jennings na mas bata na ang gusto talaga. Pag May party, gusto, nasa 3 to 4 years alam mo lang. sa totoo lang, pag pinarty mo at pinagsabay mo sila, halata talaga na bata talaga si Anthony. Unlike na kay Jake, di ba? Si Jake ang gwapo nung lamay
Miss Jacqueline Jose. Alam Ando doon nyo, talaga siya. Nandun ka na, ang taas ng views mo. Oh, Ay, ganun ba? Ganun ba? Oh, Yeah. go. Anyway, alam niyo, ito po si Anthony Jennings at si Maris Nakal. Unexpected ang kanilang love team Yes. sa Can't Buy Me Love. Correct. Na hindi nila akalain na, ay tatangkilikin pala kami ng mga tagahanga. Talagang sumikat po to. Si Snoop bilang ang role ni Anthony at si Irene ay bilang role naman ni Maris Nakal. Na tinawag po silang Snoop Rin, di ba? Oo. Snoop Rin. Saan ito Ayan. pala? Talagang bongga-bongga sila, tanggap sila ng mga tao. Kaya lang sa pagpasok ni Jake Ejercito, siguro parang mas gusto siguro ng Can't Buy Me Love yung production na mas mapag-usapan, di ba? Parang mas magaling ganito, may ka-triangle para At saka friend, ang daming followers ngayon ni Jake. Oo, in fairness- Lalong dumagdag ngayon Correct. ang followers ni Jake nung makita na andun siya nakasupport talaga kay Andy. Correct. At During kasi that time. Jake Ejercito, hindi naman kukunin siya dito sa Can't Buy Me Love kung sa tingin nila hindi makakatulong para siya panggulo, di ba? So, syempre, ngayon nasa Can't Buy Me Love na si Jake Ejercito, syempre, meron din mga tagahanga ang Jake at Maris na mabubuo, di ba? Pero syempre, hindi pa rin papayag na magpatalo ang Anthony at Maris Nakal dahil sila po ay nauna ng love team at ang dami na talaga nilang followers, mga friendship, di ba? Correct. Oo. So anyway, kayo mga classmates, sino sa tingin nyo, kanino ba mas bagay na ka-love team si Maris Nakal, kay Anthony ba o kay Jake Ejercito? Ayan. Hula. Eto Wala naman tayong po. magagawa. Basta ang naka-assign sa amin is Jake. Sa kay Mildred ay Anthony. Correct. So ito naman, itesting natin ang galing nyo. Hula-hula na dito sa Hulaan Yan. Dito. Ito na po ating pahulaan tungkol sa isang aktor na pinagdududahan ng kanyang gender na nalilink ngayon sa gwapo at bortang bagets. Oh, how true, siya raw ang flavor of the month. Walaan na yan, mga classmates. Oh, bongga, Gwapong, Borta. Oo, nalilig siya, di ba? Na parang eto, talagang doon pa pinaghinala na Bading Jersey. Pero syempre, Sino yan walang si pag-amin. Gusto ko magbanggit ng name. Huwag magbanggit. Ay, Kaya ayaw. nga blind Blind item, item bulag. lang. Charot lang. Pero ito, alam na, kung tagang ba dito, parang nakakapangyayari kasi ang gwapo niya. In course, ang gwapo nitong lalaki na to. Maputi. Pero, maputi, makinis, Makinis. talagang flawless, di ba? Flawless. Because of Marami akong kilalang ganyan. Oo, na parang tago. Pero syempre kahit pa paano, may karir din naman itong gwapong actor. Kaya hindi niya kayang magladlad. Siguro kapag wala May ng karir. teleserye ngayon itong gwapong... May teleserye naman siya na napapanood, di ba? Ngayon. Sa ngayon, meron? Sa ngayon. Pero ano siya, Wala. parang ano siya, one of those lang. One of those. Hindi naman siya bida kasi ang karir niya parang okay lang, stable. Hindi siya ganun Steady kataas. lang. Steady lang, hindi ganun kataas, hindi ganun kababa. Pero nandyan siya at hindi naman siya nawawala nawawala. ng project. Hindi siya diba? nawawala. Napapanood po siya ngayon sa isang serye, di ba? Ay, talbog. Ay, Oo. parang kilala ko na. Gwapo siya. Gwapo. Pero na-chichismis na bading, although wala Pero, namang katibayan. pero parang na-chismis yata siya na nagkaroon siya ng relasyon talaga sa isang bading. Ay, nagkaroon din ng relasyon sa bading? Yes, Na kahit oo. ang bading girl Yes. siya. Ay, pwede bading mangyari human. yun. Pwede naman. Bading sa bading. Diba? Mayaman yata yung bading na karelasyon niya noon. Kaya syempre siya, di ba? Parang inisyu yata siya noon. Pero yan ano lang, di umano bading naman siya, wala pa namang Ate, katibayan. yung Borta Pero na yun to, nga, sino itong Borta na to na diba? nalilig sa kanya? Yun. So, Pag-usapan alamin natin. Correct. Sa mga susunod na mga episode ng ating Marisol Oo, hulaan na Academy nila. dapat nandito. So, hula-hula na po mga classmates kung sinong tinutukoy namin ng gwapong aktor na di umani hanggang ngayon pinagdudahan ng bading at nalilit sa isang gwapong Borta. malaking katawan. Borta. Ang Borta, di ba? Maraming katawan? Borta, pag sinabing Borta, ganun. Kaya parang Maskulado. Incredible Hulk. Maskulado. Parang si Yes! Luperigno. Ganon. Parang ang energy mo, ang taas-taas. Maraming salamat po sa Beauty Derm. Ayan. Yes, thank you, diba? Ma'am Raytan, sa Oo, Beauty Ma'am Derm. Raytan, sa Beauty Derm, sa pagsuporta sa Marisol Academy. Hindi lang sa panghapon natin hanggang sa panggabi natin. Maraming salamat po. Ang kanilang mga products po ay matatagpuan o mabibili po nyo sa mga malls, di ba? Sa SM, sa Fisher Mall at kung saan-saan pa. Siyempre, meron din silang online selling, di ba? Thank you so much. Hi, Ma'am Raytan, siyempre ang may-ari ng Beauty Derm. Thank you so much, Ma'am Ray. Anyways, enrolled na ba ang lahat sa ating night class na
Marisol Academy Tonight Quest. Habol na, kita-kits sa Classroom every Tuesday at Friday, 9 p.m. live sa YouTube. Abante YouTube po at pwede nyo rin balikan sa iba pang streaming platforms. Again, ang ating goal na 100k subscribers ay malapit na po nating maabot. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe sa Abante YouTube channel. Samantala, panoorin natin ang mga chismis na mainit pa rin dito lang sa Marisol Academy! Bye! See you See you tonight! tomorrow! Tuesday! Pay attention, classmates! Huwag magpazero sa showbiz updates. Dapat pasado! May pasok para sa recitation ng trending sa showbiz. Dito yan sa Marisol Academy. Good afternoon, classmates! Dito sa Marisol Academy, kapag ang chismis ay mainit-init pa, din namin pinapalamig. Kundi pas pinapaalam pa namin ang mga pinag-uusapang chika. I'm your ever-reliable classmate, Roldan Castro. Huwag niyo pong kalimutan ang isa sa ating classroom policy na i-like, follow, share at mag-comment sa aming social media accounts para laging updated sa showbiz happenings. At alam niyo ba, road to 100k subscribers na tayo sa YouTube, Abante YouTube channel. I'm your wonderful chick amazing classmate, Mildred Amistad Bacod po. At syempre, ako naman po ang inyong kabog at unstoppable classmate Romel Placente na ready hindi lang sa tsikahan kundi sa bardagulan din. Kaya wala ng eme-eme pa, tsikahan time na! Yes! Unang-unang lesson, chika. Ano kaya ang reaksyon ni Star for All Seasons, Vilma Santos Recto, na makakalaban niya sina Nora Honor, Sharon Cuneta at Maricel Soriano sa pagka-Best Actress ngayong award season na? May entry din kaya siya ngayong 50th MMFF sa December? Roll, BTR! They're all my friends. Siguro nung nakita nyo naman nung manalo ko sa When I Met You in Tokyo, miski ako napaiyak. Kasi I wasn't expecting that. Dahil uulitin ko lang sa inyo, nung ginawa namin ni Mr. Christopher De Leon, yung When I Met You in Tokyo, hindi namin inisip maging Best Actor or Best Actress. Ang inisip natin, 10 pelikula ang sasali. Sana let's just make the most of it. Dahil ang gusto lang namin, sana itong festival na ito, mapabalik, 49th, mapabalik natin ang mga tao sa sinihan. Na-miss namin yung blockbuster nung araw na pag pumipila parang ahas ang tao. Na-miss natin yun for a long, long time. So yun ang adhikain namin na sana, hindi naman When I Met You in Tokyo lang, sa 10 pelikula, mapabalik namin yung talagang passion ng tao to go back to the theaters and because it's going to be very, very good for the industry. Tapos, nanalo akong Best Actress. I mean, and I would like to thank, you know why? I have 2 directors, no? Si Direk Romel and Direk Rado. But it was Christopher De Leon, my associate director, and I asked for him to direct me in mga most crucial scenes. Sa mga crucial scenes ko na sinabi naman nila, may nasaktan ba? Wala. Na sinabi naman nila, modesty aside, yung mga scenes ko raw na nagustuhan nila, si Boyet ang nag-direct sa akin noon. That's why I'm very, very thankful kay Yetbo. I call him Yetbo. Kaya yung trophy ko, ang kalahati doon bukod sa pamilya ko, si Mr. Christopher De Leon. And then, what happened was, sinwerte rin tayo sa Metro International Film Festival. So, I thank God for that. It's a blessing. It's a big, big bonus. Ngayon sa mga darating na award-giving bodies,
Sharon is a friend, Maria is a friend. Kung sino man ang mga mananalo, well-deserved. Kahit hindi ako, it can be Sharon, it can be Maria, o kung sino man ang manonominate, all of us delivered well sa mga pelikulang nagawa namin for 2023. So, anybody pwedeng manalo and well-deserved. Okay, may isang nagsabi na may ino-offer, gusto niya isasali sa golden anniversary ng MMFF, but nothing is final. So, I cannot commit. Pero may nagsabi na isasali natin sa 2024 Golden Metro Manila Film Festival. Pero no commitment yet. Alam mo, friendship, excited talaga ako na ang maglaban-laban ay si Vilma, Nora, Sharon, Maricel. di Di ba ba? naalala mo? Oo. Lagi natin pinag-uusapan, Oo. ay bongga ang mga ano ngayon, ang Maglaban-laban. awards. Oo, Oo. kasi 4 na reyna ang Correct. possible na maglaban-laban. Actually, yung Diba? palang Film Fest last year, Oo. wini-wish na natin na sana mapili yung pelikula ni Maricel at ni Nora Honor para bonggang labanan sa apat, di ba? It's kaya lang hindi nangyari. Pero itong award season ngayon, this year na, ito na, kasama po dyan ang Star Awards, pwedeng mapansin po yung apat. So, abangan lang natin. Pero kami ngayon ongoing po ang pag-review namin para sa aming Star Awards. Hindi pa rin for naman natin movie. alam kung sino mga Hindi pa, nominado. oo, yun po. Pero posibleng ang apat yung maglaban-laban. Kasi si Nora Honor sa Pieta. May Pieta po kasi sa ang Atigay. Pieta, pinalabas din sa sinihan Oo. na hindi man regular showing, pero pinalabas sa sinihan Correct. na may bayad, Correct. di ba? So, Correct. considered po yung kahit na premiere night siya, Oh. di ba? Yes. Basta nagbayad po ang mga manonood, considered po siya na naipalabas. Special screening. Special Yes, sa mga hindi screening. pa nakakaalam, yun nga yung kay Maricel Soriano, yung In His Mother's, Mother's Eyes. Eyes. Oo. Tapos yung kay Ate V, When I Met You in Tokyo, of course, nanalo siyang Best Actress, Actress yung sa Metro dalawa. Manila Film Festival, di At ba? saka sa International Film Yes, Festival. at saka yung isa is Yung Metro nga. yung Yung kay kay Sharon Sharon Cuneta. Ay, oo. Family of Two. Family of Correct. Two with Pero- Alden Richards. Pero di ba nakakatawa po kay Ate B, yung talagang hindi niya expected na mananalo siya. Nung nanalo po siya sa PhilFest, talagang naiyak siya. Kasi po, pagka hindi ka umaasa, tas nanalo ka, ang sarap sa pakiramdam, di ba? Alam Pero- natin yan, yung hindi tayo Oo. umaasa, pero bigla tayong Oo, nagkagrasya, di magugulat ba? ka ng... Kahit kami- Meron ba ngayon? Oo, di Sana, ba? di ba? Nakakaloka. Pero yun po, abangan po natin itong award season. Kung yan po manonominate, kung sino-sinong mananalo. Eh sabi Pwede naman bang- niya kahit sino doon kahit sa sino, ano, mga well-deserved, kaibigan sabi naman niya. niya, di ba? Well-deserved. Pero alam mo, friendship, ang dami raw script na yung nakatambak kay Ate B. Ay, Hindi oo. niya alam kung anong pipiliin niya pa. Kasi after nung Hindi naging siya nagsasalita successful, ng tapos ha. Let Oo. us see, sabi niya, di ba? after ng successful na kanyang When I Met You in Tokyo, di ba? Tapos naging best actress pa siya. Hindi lang dito, kundi yung sa ibang bansa, di ba? Oh, pero siyempre gusto niyang gawin yung hindi pa niya siguro nagagawa na bago sa kanya, di ba? Kasi kung isipin mo, halos lahat nagawa na ni Ate B ang role. Pero eto nga, dito sa When I Met You in Tokyo, kakibang Vilma Santos, hindi siya talagang pasigaw-sigaw. Ay! Gano'n, walang gano'n, di ba? Wala siyang gano'n. Subdued ang acting, simple ang acting ni Kahit ba Ate yung Guy. yung namatay si Boyet? Oo, subdued ang acting. Ay, ganon? Nung namatay siya. Spell. Oo, Spell. Subdued. Di ba? Hindi. Parang kakaiba nga yung- Si Ate B mismo nagsabi, hindi ganito, kakaibang Vilma Santos ang papanood nyo dito, di ba? Which is true, after po napanood namin, deserve talaga si Ate B sa pagkapanalo niya. Pero syempre, ito na, isang buong taon na po maglalaban-laban at hindi lang po yung apat kung manonominate man, marami pa pong ibang pelikulang pelikula. naipalabas. Oo. Diba? At saka Yes. yung MMFF na di ba na sinasabi, I heard dalawang project ang ino-offer sa kanya, dalawang Ay. script ang ino-offer ni Sir Brian din ng Mentor Productions. Ayan. Pero hindi pa rin siya sure kung tatanggapin niya Ate B. Yung mentor po, siya po ang nag-produce ng pelikulang Malyari ni Papapi na top grosser din. Pangalawa, di ba? Pangalawa, yes. Pangalawa, Bongga-bongga. pangatlo, pangalawa. Pangalawa. At saka siyempre, friendship, yung My Father, Myself. Father, Myself. So, dalawang film piece movie na kasali talaga ang Mentor Productions. Correct. Ayan. Oo. Yes, Mildred. Yes, mentor producer Brian D. Ano ang next project after Malyari? Ilalaban din ba sa Metro Manila Film Festival 2025? Samantala, kumusta ang collab niya sa Warner Brothers? Panoorin po natin ito. Really malaki, and then they're the one doing the Thailand. Kasi regional content right now, alam nyo, our film industry is struggling. So ako,
ang dami ko natutunan when we went to Hollywood. So, trying to apply step by step, diba? Step by step, paano ba natin ma-export? Kasi, kaya naman tayo gumagawa ng pelikula, well, we have our Filipino audience. Pero matagal na nating struggle why we wanted to break out also to the world, diba? So, me, personally, sa Method Productions, trying to understand the market outside. And itong Malyari, gusto ng mga Thailander ang horror, diba? And also in Thailand, mas mataas ang GBO nila, yung gross box office nila than us. Mas mahilig sila manood ng pelikula. So we're trying to study that also. So we're gusto namin, dun kami, yung niche ng Malyari, yung market ng Malyari, we wanted, kasi mayroong ganun eh. Gusto na create, it's not horror. Mystic Basta, Mystery. meron na pero hindi ko babanggitin hanggat di kami nagpipirmahan. Baka magkamali ako. Secret! Sino po director? Po? Secret! What secret? Ang film fest ba yan, sir? Sana. Okay. Kung saan man. Yung film fest ba na sinasabi niya, ito yung possible ng Janela Salvador na movie? Hindi. Ah? May bago siyang gagawin eh. Parang mystery movie siya. Hindi niya sinasabi, pero Hindi sabi, sinasabi. sa Lady daw yung Biringan, parang ganon. Okay. Yun. Oo. Na-announce nila Biringan ang title. Ganon. Oo, Biringan na nakita ko na nga yun. Pero yun nga, di ba, nabanggit mo rin kanina friendship, isa dyan for sure yung in-offer niya kay Ate B, di ba? Oo. Sana makuha yun Ate B, magustuhan, di ba? Talagang after Malyari, isipin na talaga ng mga tao, dapat may kasunod na kasi kumita yung movie niyang yun sa Film Fest. Baka pwedeng taon-taon mag-film fest ito si Sir Brian. di Pero ba? syempre, Director. depende yan sa sa committee ng Metro Manila Film kung Festival, mapipili kung pala. mapipili. Oo. oo. Pwede naman gumawa sila ng pang-entry, Oo. pero depende kung makakalusot sa Correct. mga hurado. Oo, pero Yes. di ba, gumawa rin sila ng study na itong ang Malyari ay pwedeng sa Thailand, di ba? Oo, sabi. na may Oo. market. Na may May market market. dahil nga ang mga Thailander mas mahilig pala silang Sa horror. manood ng sine kaysa sa ating mga Pinoy. Pero At marami- ganyang genre talaga ang mga gusto ng Thailand. Diba, sa Thailand, dahil mga Thailander. horror movies sila. Oo, di ba? ganyang genre ang talagang nila. Tinatangkilik, Oo, di ba? tinatangkilik nila. In Yes. fairness, talaga namang ito, kapanapanood talaga itong movie Malyari. Dahil napanood natin talagang nagustuhan ko in fairness sa pelikula. Ang tanong, nabawi kaya ni Sir Brian? Feeling ko naman, kasi Nabawi. hanggang Hollywood, di ba Nabawi. pinalabas friendship. Pero feeling ko lang, sa laki ng expenses ng Ginastos. pelikula, Yes. baka hindi tubong lugaw siguro. Pero kumita. Pero ang importante naman, Bumalik. maibalik. Oo. Nilabas At mo, may di ba? konting tubo. Hindi ko sure pero sa laki ng expenses at saka sa promo na napakalakas, feeling ko Break lang. even kaya? Hindi naman break even. Kumita pa rin. Kumita pa rin. Kasi kung hindi yan kikita, hindi na magpuproduce pa. Ay, nalugi ako! Parang ganyan. Pero kumita yung movie, in fairness, nakita naman natin kung paano pinilan last film At fest, nasa di top ba? 3, di ba? Oo. Yes. Yes. Anyway, gaano katotoo na muntik na lang mawala sa bubble gang si Paolo Contis dahil sa kabi-kabilang intriga. Yan, panoorin po natin ang BTR. Nag-cater tayo sa mga manonood at ito yung gusto nila ngayon, so we follow. Basically, sila naman yung dahilan kung bakit kami tumatagal. So might as well, kung ano yung gusto nila, yun i-cater namin. Especially nung naging Sunday kami, mas naging bata yung audience namin, mas naging family-oriented. Kaya nga munti ka matanggal eh. Kasi nawala yung bastos, nawala yung bastos. Kasi hindi na late night eh. So parang, tatanggalin na natin yung bastos, tapos family-oriented. Tanggalin na si Paolo. Pero, nag-adapt ako. Yes. Kung baga every taping nakaganoon ako sa bingit ng pagtanggal eh. Bawat kabastos ang ay sorry po, yes ma'am. So joke lang po lahat yun. Pero, May nakabantay pa kung pagkatapos po ng interview to, mukhang last day ko na pero, yun nga po, and we adapt. Eh, siyempre, di ba? Ako hindi ako tiktokerist. Di ba? Hindi ako nagtitik. Pero, we'll do it. Pero kaya mo naman. Sampo Hello! Oh, actually, si Paolo Contis hindi dapat matanggal. Kasi kumbaga, eto kung may intriga man dati, isa to sa poste ng bubble gang kaya pinapanood eh. At siya ay isa sa original. Hindi, Di ang ba? sinasabi lang niya, Oo, friendship,
yung comedy niya kasi may pagka-berde. Nung gabi. Pagka-gabi. Nung So parang may kabastusan ng konti, kaya feeling niya baka mawala siya dahil panghapon, pangulsan ng Medyo konti. Sunday yata, sa family day, mas Oo, marami hapon. nanonood ng Hapon. hapon pa. Oo. So ang audience, pero medyo may mga bata. Correct, So correct. parang naisip, naku, baka matanggal ako nito kasi Oo. baka yung kanyang style Yung of May green eh. may green, Nung, correct. nung late night silang Oo. pinapalabas. Pero ngayong hapon, syempre, mas maraming nanonood kasi linggo, walang pasok. Andiyan yung mga bata. So, ingat-ingat na sa pag-joke, di ba? ganon. Pero, Adjustment. depende rin sa script naman na pinapalabas. Pero magaling ng mga artista at komedyante si Paolo, kaya pasok sa banga. Correct. Kaya nag-isip pa rin siya sa bubble gang. Yes. And Anyway, pinagtanggol ni Baron Geisler ang mga nanira sa mga nakakasama niya sa pelikula, pati na kay Kristen Reyes. Samantala, di pa rin daw ma-absorb ni Baron hanggang ngayon nakasama siya sa Walk of Fame. Panoorin natin to. Wow. Hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makapaniwala. But thank you kay Sir Fred Moreno. Thank you kay Sir Fred Moreno, kay Miss Harlene Bautista, and sa pumubuo ng MTRCB and sa Walk of Fame for even considering me. And when I got to talk to them, ang sabi nila sa akin, nung nailigay daw yung pangalan ko doon, lahat nag-yes. So, it's such a humbling moment in my life and a milestone because hindi lang po for TV. Hinanay po ako sa mga legends and pillars sa industry. Like si Sir, yung sa table po namin, my mentor Mr. M, kasama ko. Also my mentor, Boss Vic. And my mentor, Brillante Mendoza. So, hangingilabot ako na maihanay ako at makasabay ko sila sa pag-induct dito sa Walk of Fame. Hindi naman, mas more on grateful na na-recognize yung 28 years na kasi ako sa industriya. It's been a long time and sa wakas na nabigyan ng recognition lahat ng pinaghirapan ko, pinag-iyakan ko, pinaghirapan ko. So, but of course, this star will continue to remind me to do better, to become a better human being. Ayoko lang may nasasabi ibang tao kasi hindi nila kilala yung sinisiraan nila. And I think that's a crime to put one's character on the line. Defamation. Yeah, parang hindi siya fair para dun sa taong sinisiraan. Sana makilala muna nila, makatrabaho, or yun. So, ako lang kung saan yung tama, dun ako. Not to parang show the actor na nakatrabaho ko na, uy, pinagtanggol kita. Hindi. It's just, I want to bring out the truth. And that's the truth for me. It's not subjective, it's objective because lahat naman kami sa set nagkasundo, walang naging problema sa taong ito. Kunwari, dati, si Andrea or whoever, diba? Wala akong nakitang bad bones sa kanila eh. Wala akong nakitang attitude. Kaya, nagagaling sa puso, natural na tatanggol ko sila. Kasi, may nakaaway sa ex, pero pinagtanggol kita sa Twitter. Sa Twitter, na sinasabi you're hard to work with, and I was like, siguro, ilang paragraph yun, na parang nakatrabaho ko siya. A week ago, mahanap. Yeah, hindi na lang ito tinag na parang, no, she's a professional. Alam mo naman, hindi mo alam pinagdadaanan ng proseso niya. Ganito, ganyan, totoong tao siya. Ganito, ganyan, hindi siya plastic, etc., etc. Oh, tapos sabi ko pa doon, hindi ko siya pinagtatanggol dahil may pelikula kami. Oo. At hindi mo hindi nga umabot sa'yo eh. Oo.
Kasi first-hand experience, yung sa akin, huwag ka mag-judge. Huwag kayong mag-judge ng tao na hindi, at huwag kayong maniniwala sa mga taong nag-chismis lang. Siguro, try it for yourselves. And then, bigyan yung chance na makilala yung tao. So, ako naman, that's my way of seeing and when pagbibigyan ng chance yung mga tao. But ako grateful lang talaga ako na nabigyan ako ng second, third, fourth, fifth, sixth. And now I'm, by God's grace, no, I'm really praying na maging consistent yung sobriety ko, yung pag-aalaga ko sa sarili ko, sa pamilya ko, relationship ko kay God. Yun, friendship, di ba? Deserving naman si Baron sa Walk of Fame, di ba? Sa mga bata pa lang yan, artista, tabing ilog days pa. So, feeling ko naman, okay naman siya sa kamahusay na actor. Correct. Deserving niya na magkaroon ng Walk of Fame. Kasi ano Although siya eh. maraming mga intriga rin ako nababasa. Okay. Yung pagbibigay daw ng Walk of Fame kila sa Don Bell, kay Sanya Lopez, at kila Baron, marami ako nabasa na ano daw, na parang masyado pa silang bata para bigyan daw nito. Mas marami pang na mas mga marami senior. pang matanda sa Hollywood daw para mabigyan ng isang Walk of Fame. Eh talaga namang may edad na at marami ng achievement sa career. Pero- Ilang lang nababasa ko ha. Pero- But I have nothing against sa pagbibigay kay Baron. Siyempre may sarili naman silang Panuntunan. panuntunan, criteria. So nire-respeto natin yan. Pero nire-relay ko rin na may mga ganitong feedback. Oh, go. Isa lang masabi ko lang dyan, friendship. Oo. Gumawa sila ng sarili nilang Walk of Fame, no? Pero dati pa, before pa tong kila Don Bell, Baron, naintigan niya rin yan eh. Meron din dati, kung doon ko nagkakamali, parang isa dyan sa naintigan, yung Hapon, parang binigyan ni sinami pa nga sa Walk of Fame. May Hapon na rin. Yung alaga ni Kuya Jobar. Ayun! Oo. Ayun! Si ano? Si ano? Sino ba to? Jackie Wu. Jackie Wu. Jackie Wu. The Pusong Bye-bye, Pinoy. ingat. Bye-bye. Thank you. Yan. Si Jackie Wu, na parang, ba't hindi do Pinoy binigyan ng award na nilagay sa Walk of Fame? Talagang dati na, naintiga na tong Walk of Fame. Pero gaya na sabi ni Friendship, sa mga naintiga, di kayo nang gumawa ng sarili nyo Walk of Fame. Ilagay nyo yung gusto nyo, di ba? Pero si Baron, kahit na Pero Walk of bata, Fame, Run of Fame na lang. Di ba? pero si Baron Pen, deserving. Kasi marami na napatunayan sa showbiz. Gaya nga sabi pa si Roldan, bata pa lang nasa showbiz. Naging best actor, best supporting actor. Hanggang ngayon nandiyan sa showbiz. Kumbaga, malaki ang naiambag niya sa movie industry din naman, sa showbiz, correct, diba? correct. Kaya may criteria, sabi nga, nung binanggit yung pangalan niya, Baron Geisler, ilagay sa Walk of Fame. Lahat umokay yung mga hurado Ay, na. ganun ang pagkakatanong. Oo, ganun ang sabi. Coming from Baron mismo, siya pinakarating sa kanya na yun. Talagang natutuwa siya, talagang nangingilabot siya. Mapalagay yung pangalan mo sa Walk of Fame, why not? Isabel Granada nga, yung ating kaibigan, di ba? Nalagay sa Walk of Fame, goodbye na siya sa, nawala Saka na, di ba? Isa pang pinag-uusapan sa video friendship, yung pagtatanggol ni Ah, Baron kay Geisler kay Christine. Christine Reyes. Kasi may mga nagsasabi ng professional yan, mahirap katrabaho yan. Ah, ah. Kasi Baron pala, pag nakakasama niya, sa tingin niya naman dapat ipagtanggol. Kahit hindi alam ng artista, pinagtatanggol niya, like Christine, hindi na rin niya tinag. Ganun din kay Andrea Brillante's yes. friendship, di ba? Na Ah. pinagtanggol niya nung kasagsagan siguro ng mga Ng issue. basher. Oo. So, ibig Yun. sabihin, at least kilala niya mismo dahil naka-work niya, di ba? Anyway, imbes na matuwa, iniintigan ngayon ng netizens ang past and present ni Gerald Anderson na sina Julia Barreto at Bea Alonso matapos na magbanding sa dinaluhang birthday event ni Mr. M. Nagbeso-beso, nagyakapan at nagtsikan pa nga ang dalawa. Ano ang reaksyon nyo dito, mga friendship? Oo, alam mo yung iba sinasabi, nagpaplastikan lang din Plastika. dalawa. Anong Oo. komento dyan? Kayo? May naririnig nga rin ako, di ba? Actually, pero di ba minsan, ang pagbabati nangyayari sa hindi inaasahang pagkakataon, sa hindi inaasahang lugar. Nangyayari na yun eh. Siguro, Na hindi planado. Nang hindi planado, di Feeling ko ba? ang pagbabati na na parang hindi naman planado.
parang ano naman yun, medyo sincere Oo. naman yun. Ang Na sa akin parang naman- walang camera, gano'n. Yung civil lang friendship, di ba? Yung oo. hindi naman sila close, hindi naman Correct. pero hindi naman nila kailangang mag-isnaban. Lalo, Oo. siyempre, si Bea may sariling buhay na, di ba? Si Julia. Julia at saka si Gerald, di matagal na rin namang masaya sa love Parang life feeling nila. ko nag-heal na sila. Oo. Both of Kumbaga, them. parang tanggap na ni Bea na talagang wala na sila ni Gerald. So, parang parang mag-isnaban, di ba? So, Oo. Pero ang tanong, nagpansinan ba, andyan ba si Gerald? Nagpansinan ba sila ni Bea? kung nandiyan. Nandun parang hindi ko nakita doon. Hindi Hindi ko ko nakita balitaan. Pero, eh. hindi, pero kung nandun, mababalitaan natin kasi minsan nangyayari. Pero yun kasama ko kay Mildred kanina, friendship roll dahil andyan din si Claudine. Ano Oo, kaya andun din nagkita? si Claudine. Ayun. Si Claudia sa Julia, okay, Oo, di ba? Okay, nagyakapan, Mag-tsahin nagpicture. naman. Nagpicture, di ba? Oo. May isa rin sa kanila, di ba? Ngayon, nagyakapan, nagpicture. Okay na rin dahil unang-una, sabi nga, blood is thicker than water, di ba? So at least yung pinakita nila na okay na sila. Sana wag na intigahin pa. Pero ang nakaka-intriga, bakit puro EBS ang inimbita ni Mr. M? Samantalang nasa GMA na siya. Nasa Sparkle siya, Oo, di ba? yun. Oo nga eh. Di Kasi ba? mas maraming nagmahal siguro, marami siyang alaga talaga. Doon siya na- nagsimula. Nagsimula talaga Hindi ba sa dapat ABS? niyang pagsabayin ng kapuso sa kakapamilya or separate yung celebration niya para sa mga kapuso? Kasi iba kasi ang bonding niya dito sa mga artista niya, like sila John Lloyd, sila Jerry. Lumaki Siguro sila. sa Dun, Sparkle, wala pang lumalaki. Oh. Ganon? Kasi malalaki Grabe ka! malalaki na Naku. artista na rin naman kasi. Hindi, Diyos ko. bago pa lang sila. Bago pa lang yung Hindi, bonding yung mga closeness. nandyan na may mga name na, kasi may mga name na sila. bago. Ang sinasabi ko, Kuya Roldan, si Mr. M kasi siya talaga ang gumawa nito eh. Okay. Siya ang gumawa Kila kila John Piolo, Lloyd. kila Claudine. Sa bagay, bago Oo. dumating si Mr. M, nandiyan na Correct. isang Alden Richard, Correct. nandiyan na Yes. isang Sanya Lopez, Oo. ganon. Nandiyan na Oy, that's what I Dingdong mean, Dante. ah. Andyan na Dingdong Mas mabuting Dante. linawin mo. Nilinaw ko ha, Oo. since si Mr. M ang bumuo ng mga bigating artista ng Sa ABS. ng kapamilya. Ang kahit nung lumipat na siya sa GMA, may mga names Big naman na star yung na yung iba. mga yun, At di yung ba? iba na mga sparkle na nag-uumpisa Baguhan. pa lang, Ayun pa lang. baguhan pa lang. Wala pa Ngayon, talaga wala yung pa talaga. kilalang kilala talaga. But Yan yung- sooner, di ba? Oo. Yan yung binibuild diba? niya talaga, di ba? Very well Correct. said na Mildred. Yes. Yes. Lusot, char! Justify ko Di ba? ha. Hindi, totoo naman. Kung baga pagdating niya, ang i-build up niya na kasi as consultant siya, si Oo. Mr. Yung mga bagong artista na Correct. malalaki niya yung pangalan ng gaya ng ginawa niya kina Piolo Pascual, yung mga John Lloyd, di ba? Yes. Correct. Anyway, matapos naman ang controversial na live stream ni na Julian San Jose at Trevor Cruz, nagpalitan naman ng mga ito ng matatamis na salita online na mag-post ng kanilang larawan si Raver. Sa caption nakalagay na si Mike Jobs lang ang mamahalin ko habang buhay. Hehehe. Let's go Team San. Forever and ILY. Sagot naman ni Julie. Ayan, friendship. I love pagkatapos- you yun. ILY. Oh, I yun, di love ba? you. I love you. So, tamis-tamisan, sweet-sweetan Correct. naman ngayon, di ba? After nung inti-inti, Ang Oo. name kasi ng team nila dun sa AOS, yung Team Sun. Oo. Team sa Team pangalan, Sun, di ba? oo. O, di ba, after ng intigan, parang kami, okay na kami, itigayan nyo kami, basta kami nagmamahalan. Yes. ILY sabi, di ba? Correct. Yes, Mildred. Yes, send help! Yan ang say ni Chris Bernal sa kanyang post habang karga-karga ang anak na si Baby Hailey. Say niya pa ay, no yaya, no tulog, looking for yaya din umano siya at tumatanggap ng referrals from family and friends. Anong say nyo dyan mga classmate? Ayan, so wala pang yaya. O, ibig sabihin siya, Oo. at least maganda doon, Help, siya sabi mismo niya. ang Ay. nag-alaga sa anak niya. Iba pa rin Breastfeed, yung oh. nanay muna, di ba? Pero kailangan pa rin niya ng merong kasambay o yaya na mag-aalaga kasi artista siya, busy siya, may trabaho din yung asawa niya. Kaya nga nagpapatol, help! Di ba? Oo, at least naka-false eyelashes pa rin siya habang nagpapa-breastfeed. At saka yung wanted yaya na yan, friendship, kailangan, lalo na kung babalik sa showbiz si Chris, Oo. kailangan talaga may yaya ng baby nila, di ba? Pero Correct. siguro kaya wala pa ngayon, parang ingat-ingat din, di ba, sa pagkuha ng Tsaka mga yaya. maliit pa masyado. Oo. yung baby. Pero yun nga, nagpapatul siya sa mga kaibigan niya rin. Tulungan natin, why not? Pero mahirap pumaan ngayon. Pero alam mo, pag kailangan ng yaya ni Chris Bernal, dapat may NBI clearance yan, may police Kompleto, clearance yan. no? Dapat kompleto yan, pati mga Oo. ID, di ba? Correct. Kasi nakakatakot din Correct. minsan, di Naku, ang ba? May hirap picture pumanap ng mo mga rin. kasambahay ngayon, no? Nagchichismis sila. Rest Anyway, hindi naman nakalampas sa mata ng mga netizens ang anak ni Jericho Rosales na si Santino. Chika ng mga netizens, tila bagay umano si Santino kay Catherine Bernardo.
maalalang inintigan din si Jericho Rosales kay Catherine na bagay din daw silang dalawa. So, sino sa tingin nyo ang mas bagay kay Kat, mga friendship, ang tatay o ang anak na si Santino? Ay, parang nasa Oo. debate na tayo, ha? Diba? Ay, alam mo, Kasi, sa totoo lang, ang dami nang siniship kay Catherine, ha? Magpa-picture lang si David Licauco. yan Tapos si na. Jericho Rosales. Correct. Diba? Pero yan kasi nagsimula yung mga friendship nung mag-post sa kanyang social media account itong si Jericho ng pagbati ng happy birthday kay Santino. Sabi niya, Myra, Compass, sabi niya, may kalaban sa steak, di ba? Jericho, ang sweet ng messages ni Jericho kay Santino. Tapos yun nga, yung mga comments sa ilalim na ayun, bagay sila niya. Kasi ang gwapo ni Santino, ang tangkad pa. Ano to, football player di ba? Ang tangkad, model, ang tangkad sa, ay bagay kay ni ni Catherine. Etong si Jericho, di ba? Nakita silang jogging-jogging. Ay, pwede sila, bagay sila. Magawa sila ng movie together, di ba? Talbog. Kasi si Jericho naman, nagpahayag naman ng interest na gusto niyang makatrabaho kasi si Catherine. Oo. Yun. Yan nire-rate naman sa anak niya. Pero yung tanong, sino mas bagay, yung anak o yung tatay? Siguro sa anak na lang ako. Mas fresh, Oo, mas mas kasing fresh. edad. Oo, tama, Ako correct. rin. Ako muna sa tatay. Ay, ganon? Oo, kasi parang pinag-uusapan natin dito yung paggawa ng Paggawa mo ng pelikula. movie. Mas bagay syempre yung si Jericho tsaka Hindi, si Catherine. pag dililing talaga, yung Pag-nililing, relasyon talaga. Sa anak, di ba? Oo. Pero Ikaw, gagawa Mare. natin- Sa anak. Sa anak. Bata-bataan, di ba? Oo. Pero syempre, wala naman kaming against kay Jericho. Oo, love na love yung mas namin si nakakatanda, Eko. di ba? Oo. Kaya na mas bagay muna sa anak. Sa anak. Pero Yes. syempre, friendship, pagpasalamat muna Yes! tayo sa Beauty Ay, Derm, yes, kay Ma'am tama. Rhea Tan, di ba? Thanks, Beauty Derm, Ma'am Ray. Oo, ayan, di Ayan, ba? ibabaon namin sa ano. Sa outing. Oo. Ay, nandiyan, binaan ko nakaraan. Binaan ko na yun eh. Oo, yung ano, Nakaraan, yung charcoal. Sa susunod na Ang outing sarap, kasi... di ba? Ang sarap Oo. Sa Holy Week. Sa Holy Week naman. Holy Week kasi Ang sarap kakarating lang natin sa outing, di ba? Tingnan nyo, ng puro PFPC, press list, oh. Ang ganda-ganda sa Hacienda Isabela. Oo, Thank you so oo, much. kay Miss Culidesma, Miss di ba? Culidesma. Pero ito Ayan, talaga, binaon di ba natin ganito ang yan. binaon mo, friendship? Oo, may nilagay ko sa mukha para sa ko. ano, para sa sunscreen, di Oo, ba? alam mo, hindi ako umitim mo, in fairness. Ito rin maganda rin Di ba itong nilagyan sabon, ko di yung ba? ulo mo? Ultralight. Di ka umitim. Oh, di ba? Oo. Ayan. Thank you so much. Pero ito friendship, kasi may net to eh, itong ginagamit kong sabon. Ay, ano sabong ba? katawan. Mawala. Oh, tsaka may net siya. Paano Ayan. mo muna siya patutuyuin bago mo banlawan sa pakiramdam. Ang kinis-kinis. Ayun, Ay, ginamit ganon. natin nung Kaya nasa- pala ang kinis ng ulo mo, Ano, I friendship. can feel it nung ginamit ko yan, di ba? Oh. Whip, di ba? Whip. Yes. Break time muna, classmates. Pwede kayong kumurap, pero huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa rin ang inyong #1 online tambayan. Ito ang Marisol Academy.